Mga kaibigan, ay komentuhan natin ang isang komento ng isang DD sheet. Ang sabi po ng DD sheet na to, mga kaibigan, sabi po niya, "Who told you na di kailangan ni PBBM ang rating sa survey? Mas lalong kailangan niya ito. Why? Because being a leader ng kanyang partido and malapit ng eleksyon sa 2025 na dala-dala nito ang mga kandidato para sa senatorial slate. Delikado ang mga candidates ni PBBM dahil sa pagbagsak ang kanyang rating. Mga senatorial candidates niya sa kangkungan dahil baka ni isa sa kanila walang pumasok sa Magic 12, Inidoro Damputen." Kakatawa, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na mga DD sheets, talagang sa survey lang sila nag-hold on. Pero ito naman mga guys, ang masasabi natin. Sabi ko nga, hindi na po kailangan ni PBBM ng survey kasi Pangulo na siya ng Pilipinas. Isa pa mga kaibigan, ibabalik lang natin sa kanila yung nangyari nung eleksyon. Mga kaibigan, di ba sinasabi ng mga DD sheets na mula nung naupo si Duterte hanggang sa kanyang pag-alis ay hindi daw nagbabago yung ranking, yung kanyang mga surveys na mataas po ang kanyang survey. Yan ang sinasabi nila. Ngayon mga kaibigan, eto naman ang masasabi ko. Hindi na i-translate sa boto kung ano man ang naging rating ni Duterte. Kita niyo naman, di ba, yung kanyang mga senatorial slate, lagapak. Sino lang ang nakapasok? Robin Padilla na nag-unity team pa. And JV Ejercito, na alam naman natin, pumupunta-punta din yan sa unity. Di ba? So, nasaan na? Nasaan na yung mataas na rating na sinasabi nyo ni RRD? Bakit hindi yata na-translate sa boto para sa kanyang senatorial slate? Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na, alam nyo, wala yan sa survey. Kita nyo ha, mga kaibigan ha, si PBBM noon sinisira-siraan pa ni Duterte. Pero nakita niyo naman, 'di ba? Ang taas. At pasok yung mga senators na nasa unity. 'Di ba? Karamihan. So, yung mga kaibigan, hindi po matatranslate sa boto yung sinasabi nyo na mataas ang naging survey rating ni RRD. Mga kaibigan, kaya tama yung sinasabi ko na kung ano man mga kaibigan ang lumabas sa mga survey para kay PBBM sa kanyang performance rating or trust rating, hindi po yan makaka-apekto sa mga senatorial slate. Dahil madalas kong sinasabi, on personal basis po yan. Hindi po yan dahil sa ang leader ng partido nyo mataas or mababa, kayo mababa na rin or kayo mataas na rin. Hindi po yan on personal basis yan dahil ang mga tao po nagdi-decide po yan pagdating po sa senatorial, nagdi-decide po yan according to their preferences. Kahit ba nasa partido ni PBBM itong isang senator na to, kung ayaw naman nila, hindi na po yan iboboto. Lalo na ngayon na napatunayan na natin na kahit pala nasa unity team, ay marami palang nanggagamit lang, ginamit lang ang Pangulo natin para sila ay magkaroon ng pwesto. Tulad na lang ng ginawa ni Sara Duterte. Pagkatapos pala ng eleksyon, wala na palang unity team. Wala nang unity team. Yan po ang mindset ni Sara Duterte. Na kaya naman pala hindi siya sumusuporta kay PBBM dahil ang mindset pala niya pagkatapos ng eleksyon wala ng unity team. Samantalang si PBBM patuloy siya na pinoproteksyonan sa lahat ng mga issues na pinupukol sa kanya. Kasi nga si PBBM naniniwala na may unity team pero wala na pala. Ayon yan mismo sa bibig ni Sara Duterte. Kaya itong nagsasabi na kailangan daw ni PBBM ng mataas sa survey para daw ang senatorial slate niya ay makapasok sa 2025 election. Well, hindi po yan. Hindi po yan totoo. Dahil kung totoo yan, edi sana lahat ng senatorial slate ni RRD sana ay nakapasok. Pero, kita niya naman, ang nakapasok, dalawa lang. Robin Padilla, sumama pa sa unity team. JV Ejercito na pumupunta-punta din sa unity team.
Oh, di ba? Kaya mga kaibigan, hindi po kailangan ni PBBM ng survey dahil Pangulo na po siya ng Pilipinas. Umulan, bumagyo, lumindol, bumaha, mag-zero man ang kanyang survey, Pangulo pa rin siya ng Pilipinas until 2028. At mga kaibigan, mas mahalaga po kay PBBM ang tunay na performance on the ground kaysa mga pa-survey na iilan lang naman ang tinanong. Hindi naman buong bansa. Hindi naman niya nagre-represent ng 100% na voters sa buong bansa. Diba? At saka mga kaibigan, bakit duda ako sa inilabas na to na survey? Kasi mga guys, diba recently, halos magkakasunod na naglabas ang mga polling agencies. Halos magkakasabay. At iisa ang kanilang pa-survey na patuloy na dumadausdos, patuloy na bumababa ang rating ni Sara Duterte. Diba? Samantalang si PBBM, consistent naman ang pagtaas. Pero ngayon, biglang merong isang pa-survey na naglabas na bumaba daw si PBBM at tumaas daw si Sara. At take note, siya pa lang, nag-iisa pa lang siya. Diba? So ano yun? Bakit nag-iisa pa lang siya? So kailangan pa natin mag-antay ng iba pang mga surveyor kung the same din ang kanilang ilalabas na data. Diba mga guys? So, in general, bumaba man o tumaas si PBBM sa mga survey, hindi na yan importante sa mga mamamayang Pilipino na tunay na nakikita ang effort ng ating Pangulo na napakasipag, nag-iisang Pangulo. Hindi ito nagawa ng kahit sinong Pangulo ng Pilipinas na pumupunta sa iba-ibang lugar. Lumalabas sa kanyang comfort zone sa Malacanang, lumalabas siya, pumupunta sa mga liblib na mga lugar ng ating bansa para personal na iabot ang tulong. Saan ka pa? Only PBBM. Siya lang po ang nag-iisang Pangulo ang nakagawa nito. Kaya nga napaka-imposible ba ng survey? Alam na this!